Narito ang kwento na inangkop sa kulturang Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Sulyap sa Kanyang Puso. Salamat sa pagsuporta sa aking mga kwento. Tiningnan ng aking lola ang aking mga magulang na may ekspresyong hindi ko pa nakikita kailanman. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang bagay na mas malamig. Isang bagay na pinal. Bumigkas siya ng mga salitang nagpaputla sa kanilang dalawa. Sa kanya na ang gitarang yun. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at idinagdag ang isang bagay na nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pamilya. At hindi lang yon nagkakahalaga ng 4 na milyong piso, anak. Higit sa 23 milyong piso ang halaga nyon. Hindi lang nila kinuha ang iyong mana. Nakagawa sila ng isang seryosong krimen. Binuka ng tatay ko ang kanyang bibig para magsalita. Walang lumabas. Napahawak ang nanay ko sa lababo sa kusina na tila ba hihimatayin siya. At nakatayo lang ako doon sa sala ng aking lola. Napagtatanto na ang mga taong nagpalaki sa akin ay mga estranjero pala. Ngunit masyado na akong nauuna sa aking kwento. Hayaan ninyong magsimula ako sa simula. Ang pangalan ko ay Luningning Santos. Ako ay 29 na taong gulang at nagtatrabaho bilang isang archivist sa silid-aklatan ng isang unibersidad sa Diliman. Ang trabaho ko ay mag-ayos ng mga makasaysayang dokumento, magpanatili ng mga lumang manuskrito, at yakin na ang mga mahahalagang bagay ay hindi mawawala o malilimutan. Ang kabalintunaan nito ay magiging malinaw sa inyo mamaya. Isang Martes noon nang gumuho ang aking mundo. Isang ordinaryong Martes. Kumakain ako ng tanghalian sa aking mesa. Pandesal na may palaman at mansanas habang nagkakatalogo ng mga talaan ng barko noong 19 na siglo. Tumunog ang aking telepono at nakita ko ang pangalan ng aking ina sa screen. Halos hindi ko ito sagutin. Nag-uusap lang kami siguro minsan sa isang buwan at kadalasan ay tungkol lang sa mga anak ng kapatid ko o reklamo tungkol sa kanyang mga halaman. Ngunit sinagot ko ito at ang aking ina sa masayang tono na ginagamit niya kapag nagmamayabang ay nagsimulang magkwento tungkol sa bagong ayos na kusina ng aking kapatid na si Perla. Hindi mo paniniwalaan kung gaano kaganda ito, sabi niya. May mamahaling stove, mga counter na gawa sa Italian marble, at mga custom na cabinet. Nakakuha ang tatay mo ng magandang presyo para sa lumang gitarang yon. 4 na milyong piso. Maniniwala ka ba? Tuwang-tuwa si Perla. Naramdaman ko ang pagtigas ng kinakain ko sa aking tiyan. Anong gitara? Tanong ko. Kahit alam ko na, kahit nagsisimula ng manginig ang aking mga kamay. Iyong nga sa bahay ni Lola. Sabi niya na parang wala lang. Na parang ang pinag-uusapan lang namin ay isang lumang ilawan o sirang upuan. Kailangang matapos ni Perla ang kusina bago ang Pasko. At alam mo naman ang mga kontraktor, ang tatay mo na ang nag-asikaso ng lahat. Ang aking ina ay may ganitong pambihirang kakayahan na maghatid ng nakakahanchi na balita sa parehong tono na gagamitin niya sa pagbabahagi ng recipe ng ulam. Tunay na kahanga-hanga sa pinakamasamang paraan. Ang gitarang yun ay hindi lang basta instrumento. Ito ay kasaysayan. Ito ay pamana. Ito lang ang tanging bagay na nagparamdam sa akin na mahalaga ako sa pamilyang ito. Ang aking lola, si Beatrice Biang Santos, ay isang session musician sa Maynila noong dekada 60 at 70. Tumugtog siya sa mga plaka na naging gold at platinum. Nakasama niya sa mga studio ang mga alamat ng musika. At isang gabi, pagkatapos ng isang recording session na umabot hanggang 3:00 ng madaling araw, binigyan siya ng isang producer ng isang gitara at sinabing karapat-dapat siya rito. 1,900 at 59 na Gibson Les Paul Standard na may kulay na cherry sunburst. Isa sa kakaunting ginawa sa taong iyon sa buong mundo.
Ang uri ng instrumento na pag-aagawan ng mga museo, ang uri ng gitara na ipagbibili ng mga kolektor ang kanilang mga bahay para lamang maangkin ito. Sa aking 18 kaarawan, pinaupo ako ng aking lola sa kanyang sala at sinabi sa akin na ang gitarang yon ay akin na. Sa batas, sa iyo na ito ngayon, sabi niya. Gusto kong mapunta ito sa iyo. 18 taong gulang lang ako noon. Akala ko ang ibig niyang sabihin ay balang araw kapag wala na siya. Nung mas matanda na ako, hindi ko naintindihan na ang ibig niyang sabihin ay nung mismong araw na yon na nakapirma na siya sa mga papel para gawing opisyal ito. Nanatili ang gitara sa kanyang bahay dahil nakatira ako sa maliliit na apartment kasamang mga roommate na madalas makaiwan ng mga hugasin at laging nawawala ang susi. Mukhang mas ligtas doon. Binibisita ko ito at kung minsan ay uupo lang ako sa tabi nito. Hinahaplos ang lalagyan nito. Itinatago ko ito. Balak kong mag-aral tumugtog balang araw. Lumalabas na ang balang araw ay dumating at lumipas na habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento ng 18 siglo. Narito ang kailangan ninyo maunawaan tungkol sa aking pamilya. Mayroon akong nakatatandang kapatid na si Perla. Siya ay 34, may asawang nagngangalang Gerardo at may 2 anak. Siya ang tinatawag ng aking ina na ang matagumpay. Ang kasal ni Perla ay isang magarbo at magastos na seremonya sa isang sikat na hotel. Nangutang ang aking mga magulang para bayaran ito. Ang kasal ko naman ay isang simpleng salusalo sa likod bahay na tinawag ng aking ina na intimate at makabuluhan, na siyang sinasabi mo kapag ayaw mong gumastos. Ang mga anak ni Perla ay may mga college fund na sinimulan ng aking mga magulang noong araw na ipanganak sila. Noong nag-a-apply ako sa universidad, sinabi ng aking ina na may mga scholarship naman para sa isang dahilan. Dati akala ko ako ang independenteng anak, ang anak na hindi nangangailangan ng tulong. Ngayon ko naintindihan na ako lang pala ang anak na hindi nila gustong tulungan. Nang matapos ang pagmamayabang ng aking ina tungkol sa kusina ni Perla, tinanong ko siya ng isang bagay. Pumayag ba si Lola rito? Nagkaroon ng katahimikan, isang saglit na pag-aalinlangan. Ang tatay mo ang nag-asikaso ng mga papel, sabi niya. Sigurado akong maayos ang lahat. Ang pag-aalinlangang iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko nang ibaba ang telepono. Iniwan ko ang aking pandesal sa mesa at lumabas ng silid-aklatan nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho ng 45 minuto papunta sa bahay ni Lola. Umaasa sa buong biyahe na ito ay isa lamang maling pagkakaunawaan. Ngunit alam kong hindi. Sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na. Nang pumarada ako sa kanyang garahe, naupo muna ako sa loob ng sasakyan ng 1 minuto. Humihinga ng malalim. 78 taong gulang na ang aking lola. Nagtiwala siya ng lubos sa kanyang anak. At kung tama ang hinala ko sa nangyari, dudurugin ko ang kanyang puso. Naglakad ako papunta sa kanyang pinto at kumatok. Binuksan niya ito na may ngiti na agad nawala nang makita ang aking muka. Anak, sabi niya, anong problema? Gusto kong sabihin na lahat ay problema. Ngunit sa halip, tinanong ko lang siya ng isang simpleng tanong. Lola, nasaan ang gitara niyo? Bago tayo magpatuloy, pakipindot ang subscribe button at sabihin sa akin sa comments kung saan kayo nanonood at anong oras na dyan. Binabasa ko ang lahat at napakahalaga ng inyong suporta para sa akin. Ang mukha ng aking lola ay dumaan sa 3 ekspresyon sa loob ng 2 segundo.
pagkalito, pag-aalala, at isang bagay na parang takot. Kinuha ni Ricardo 3 linggo na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang sabi. Para raw ipa-appraise, gusto niyang ipasiguro ng maayos. Huminto siya at humina ang kanyang boses. Sabi niya para sa'yo raw yon, Luningning. Sabi niya, nag-aalala siya na nakatabi lang yun dito nang walang proteksyon. Pakiramdam ko ay may sumuntok sa aking tiyan. Ginamit ng tatay ko ang pangalan ko. Pinaniwala niya ang aking lola na tinutulungan niya ako habang pinagnanakawan kaming dalawa. Hindi ko po sinabi yun, sabi ko sa kanya. Lola, hindi ko po siya pinakiusapan na gawin ang kahit ano. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Humakbang siya paatras mula sa pintuan at naupong bigla sa sofa sa likuran niya. Sinundan ko siya sa loob at isinara ang pinto. Pinapanood ang pagkaputla ng kanyang muka. Sabi niya may buyer na siyang nakahanap. Bulong niya. Isang kolektor na dalubhasa sa mga vintage na instrumento. Sabi niya makukuha mo ang pera. Sabi niya, kailangan mo raw para sa iyong student loans. 2 taon na ang nakalilipas nang mabayaran ko ang aking loans, sabi ko. Alam yon ng tatay ko. Nandun siya sa hapunan kung saan ko yon ibinalita. Kung saan sinabi ng aking ina na, maganda yan. At agad na iniba ang usapan tungkol sa mga anak ni Perla. Tinawagan ko ang tatay ko doon mismo, habang nakatayo sa sala ng aking lola. Naka-speakerphone ito para marinig niya. Sumagot siya sa 3 ring, tunog inis. Nasa meeting ako, Luningning. Ano ba yon? Gusto ko lang itanong ang tungkol sa gitara ni Lola. Sabi ko, pinapanatiling matatag ang aking boses. Nagbago agad ang kanyang tono. Mas malambot, mas maengat. Ah, yun ba? Oo. Pumirma ang lola mo ng authorization. Lahat ay legal. Ang pera ay dumiretso sa account ni Perla para sa kusina, gaya ng napag-usapan natin. Gaya ng napag-usapan natin. Wala akong kahit anong napag-usapan sa kanya. Ngunit hindi yun ang bahagi na nagpalaglag sa panga ng aking lola. Sinabi mo sa akin na ang pera ay para kay Luningning. Sabi niya ng malakas para marinig nito. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa ang aking tatay. Isang pilit na tawa na ginagamit ng mga taong nahuli sa pagsisinungaling. Nay, baka mali lang ang naalala nyo. Pinag-usapan natin ito. Pumirma kayo sa mga papel. Tiningnan ko ang aking lola. Dahan-dahan siyang umiling. Wala akong pinirmahan na kahit anong nagpapahintulot sa pagbebenta, sabi niya. Ricardo, nantiwala ako sa iyo. Mas mahabang katahimikan. Pagkatapos ay lumamig ang boses ng aking tatay. Nasa akin ang dokumento rito. Nandoon ang pirma mo. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa ninyong dalawa, pero maayos ko itong inasikaso. Kausapin niyo ang abogado ko kung may problema kayo. Binabaan niya kami. Tinitigan ng aking lola ang telepono sa aking kamay na parang isang ahas. Ang kampanteng pagtanggi na yon, ang kaswal na pagbaliwala sa kanyang alaala, ang kawalan ng konsensya. Tumingin siya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Wala akong pinirmahan, Luningning. Sumpaman, akala ko tumutulong siya. At naniwala ako sa kanya. Ang aking tatay ay nagsinungaling ng napakadali, napakalinaw, kaya alam kong hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi nagiging ganoon kahusay ang mga tao sa panlilinlang sa loob lang ng isang gabi. Nang gabing iyon, nag-post ang aking kapatid na si Perla ng mga larawan sa aming family group chat. Ang kanyang bagong kusina ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang mamahaling kalan na may 6 na burner,
ang marble countertops na may mga kulay abong ugat, ang mga puting cabinet na may mga hawakang tanso. Sa wakas, isinulat niya na may 3 heart emojis. Salamat, Ma at Pa. Dumagsa ang mga komento mula sa mga tita at pinsan. Napakaganda! Inggit ako! Karapat dapat ka riyan, anak! Tinitigan ko ang screen ng aking telepono hanggang sa magdilim ito. Walang bumanggit kung saan nanggaling ang pera. Siguro hindi nila alam. Siguro ayaw nilang malaman. Halos nakumbinsi ko ang aking sarili na hayaan na lang ito. Buong buhay ko ay ako ang naging makatwiran. Ang hindi gumagawa ng gulo. Ang nakakaunawa na ang ilang tao ay nangangailangan ng higit at ang iba ay nangangailangan ng bawas. At laging nasa ikalawang kategorya ako. Siguro ay masyado lang akong nagre-react. Siguro ay pumirmang nga si Lola at nakalimot lang. 78 na siya. Malabo na ang alaala. Naging napakahusay ko na sa pagdududa sa sarili ko na halos gawin ko na naman ito. Ngunit kinabukasan, bumalik ako sa bahay ng aking lola. Hindi siya nakatulog. Nakita ko ito sa kanyang muka. Magdamag siyang nag-isip. Inaalala ko ang lahat, sabi niya sa akin. Pumunta rito si Ricardo noong Martes na umaga. May mga papel siyang dala. Pero sabi niya, para lang yun sa appraiser. Mga technical na deskripsyon, mga insurance form. Itinuro niya kung saan pipirma. Nabasag ang kanyang boses. Dahil anak ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging mas matatag, mas malinaw. Pero hindi ko pinahintulutan ang pagbebenta, sabi niya. At may iba pa akong naalala. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa mga alahas. 3 taon na ang nakalilipas, nag-alok ang aking tatay na dalhin ang ilan sa kanyang mga gamit para ipalinis. Isang brilyanteng brooch na pagmamay-ari ng kanyang ina, isang vintage na relo noong dekada 40, isang kuwentas na perlas na isinuot niya noong araw ng kanyang kasal. Hindi na bumalik ang mga iyon. 2 beses niya itong itinanong. Noong una, sabi ng tatay ko ay marami pang ginagawa ang alahero. Sa ikalawang pagkakataon, sinabi nito na baka nakuha na ni Lola at nakalimutan lang. Akala ko ay nawawala na ako sa sarili ko, sabi niya. Nagpunta ako sa doktor. Takot na takot ako na baka may demensya na ako. Ilang linggo akong umiyak dahil akala ko hindi ko na mapagkakatiwalaan ang sariling memorya ko. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita kailanman. Ang aking lola ay nakaligtas sa industriya ng musika noong dekada 60. Nanindigan siya sa mga silid na puno ng mga lalaking gustong umangkin sa kanyang gawa. Hindi siya isang mahinang matanda. Siya ay galit na galit. Lumalabas na hindi pala ako nawawalan ng alaala, sabi niya. Nawawalan ako ng mga gamit at hinayaan ako ng anak ko na maniwala na nababaliw na ako para hindi na ako magtanong. Tumayo siya ng dahan-dahan, naglakad sa sabitan sa tabi ng pinto at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa bangko, sabi niya. Mayroong safe deposit box doon na nakapangalan sa iyo. Dapat ay ipinakita ko na ito sa iyo ilang taon nang nakalilipas. Pero umaasa ako noon na mali ang hinala ko tungkol sa kanya. Binuksan niya ang pinto at lumingon sa akin. Hindi ako nagkamali. Ang bangko ay isang maliit na gusali sa sentro ng bayan. Mahigit 40 taon ng kliyente doon ang aking lola.
Binati siya ng manager sa kanyang pangalan at dinala kami sa vault nang hindi nagtatanong. Ang safe deposit box ay nasa ilalim ng aming dalawang pangalan. Hindi ko man lang alam na kasama ako roon. Inilabas ni Lola ang isang makapal na folder ng mga dokumento at iniabot sa akin. Matatag ang kanyang mga kamay, ngunit hindi ang kanyang mga mata. "Buksan mo," sabi niya. Ang unang dokumento ay nagpabago sa lahat. Ito ay isang notarized na deed of gift na may petsang Agosto 15, 2014, ang aking ika-18 kaarawan. Sa malinaw na legal na wika, inililipat nito ang buong pagmamay-ari ng 1,900 at 50 na Gibson Les Paul Standard, serial number siyam 4721, mula kay Beatrice Santos, tungo kay Luningning Santos. May mga pirma ng mga saksi. May selyo ng notaryo. Ito ay ganap at walang dudang legal. "Sinabi ko sa iyo na sayo na yon," mahinang sabi ng aking lola. "Ang ibig kong sabihin ay sa batas, sayo na yon nung araw na yon." "Akala ko po ang ibig niyo sabihin ay balang araw," sabi ko. "Kapag kayo ay... ang ibig kong sabihin..." Alam ko, dahan-dahan siyang tumango. Dapat ay ipinaliwanag ko ng mas mabuti. Dapat ay binigyan kita ng kopya. Pero umasa ako na hindi ito magiging mahalaga. Umasa ako na mali ako tungkol sa iyong ama. Huminga siya ng malalim. Nagsimula akong makakita ng mga problema ilang taon na ang nakalilipas. Maliit na mga bagay, pera na ipinahiram ko sa kanya na nawala. Mga gamit ng pamilya na nawawala. Maliit na mga kasinungalingan. Anak ko siya. Mahal ko siya. Pero matagal na akong hindi nagtitiwala sa kanya. Lihim niya itong ginawa. Ginamit niya ang sariling abogado, hindi ang abogado ng pamilya. Itinago ang dokumento sa isang safe deposit box na walang access ang aking tatay. Hindi sinabi kanino man. 11 taon na niya akong pinoprotektahan. Pinoprotektahan ang gitara. Naghihintay para sa ganitong uri ng pagtataksil. Ang aking lola ay tila nagpapatakbo ng isang lihim na operasyon mula sa kanyang mesa sa kusina. Minaliit ko siya. May ikalawang dokumento sa folder. Isang profesional na appraisal noong 2018. Sinuri ng isang dalubhasa sa mga vintage na instrumento ang gitara. Pinatunayan ang pagiging tunay nito at tinasa ang halaga nito. 21 milyong piso. Binasa ko ang numero ng 3 beses. Pagkatapos ay binasa ko itong muli. 7 taon na ang nakalilipas yan, sabi ng aking lola. Tumaas na ang mga presyo mula noon. Sinuri ko ang mga huling bentahan noong nakaraang taon. Ang mga gitarang gaya ng sayo ay nagkakahalaga na ng higit sa 25 milyong piso ngayon. Ibinenta ito ng aking tatay sa halagang 4 milyong piso. Maaring dahil sa kawalan niya ng kaalaman tungkol sa kanyang ninanakaw o sinamantala ng buyer ang kanyang pagmamadali. Siguro ay pareho. Nang makabalik kami sa aking apartment, nagsimula akong mag-research. Ang bumili ay isang dealer sa Makati na nagngangalang Reyes Vintage Guitars. Ang kanilang website ay napaka-profesional. Dalubhasa sila sa mga bihirang vintage na gitara. At ang kanilang tagline ay, "Nagpabaliktad sa aking sikmura." Nahanahanap namin ang halagang hindi nakikita ng iba. Hinanap ko ang kanilang inventory at nandoon ito. Ang gitara ko, ang gitara ng aking lola, nakapost na may mga profesional na larawan at detalyadong kasaysayan. 25 milyong piso. Alam na alam nila kung ano ang nabili nila sa halagang 4 milyong piso. Nagbabalak silang kumita ng mahigit 20 milyong piso. Ngunit hindi yon ang pinakamalalang bahagi.
Nagpatuloy ako sa paghukay. Naalala ko ang binanggit ng aking tatay noong Pasko noong nakaraang taon. Sabi niya ay may mga luma siyang gamit na ipina-appraise. Hindi ko binigyang pansin noon. Bakit ko naman gagawin? Ang tatay ko ay laging may mga plano at transaksyon na hindi naman natutuloy. 2 linggo pagkatapos niyon, nadoon ako sa bahay ng aking mga magulang para sa birthday party ng aking pamangkin. Habang ang lahat ay nasa likod bahay at nanonood sa mga bata, pumasok ako sa kusina at binuksan ang junk drawer. Bawat pamilya ay meron nito. Ang drawer na puno ng mga baterya, goma, mga lumang menu at mga business card. Reyes Vintage Guitars, Teodoro Reyes, may-ari. Sa likod, may sulat kamay sa asul na tinta. Ricardo, tawagan mo ako tungkol sa Gibson kahit kailan. Ted. Hindi ito isang random na bentahan. Pinlano ito ng aking tatay. Matagal lang naghihintay ang dealer. Kinuha ko ang larawan ng card at ibinalik ito sa eksaktong kinalalagyan nito. Nang gabi ngayon, naupo ako sa aking mesa at ginawa ang pinakamahusay kong ginagawa. Bumuo ako ng timeline. Nag-ayos ng mga ebidensya. Idokumento ang lahat. Alam na ng tatay ko ang tungkol sa dealer nang hindi bababa sa 1 taon. Kinuha niya ang gitara mula sa aking lola sa ilalim ng maling pangako. Sinasabing para ito sa appraisal at insurance. Pinalso niya ang pirma ni lola sa isang authorization to sell. At ibinenta niya ang ari-arian na 11 taon ng legal na sa akin. Hindi ito simpleng away ng pamilya. Hindi ito maling pagkakaunawaan. Ito ay pagnanakaw. Ito ay palsipikasyon. Ito ay panloloko. Tinawagan ko ang aking lola at sinabi ang aking nahanap. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Pinoproseso ang lahat. Nagdedesisyon. Noong namamatay ang iyong lolo, sa wakas ay sabi niya, pinangako niya sa akin na aalagaan ko si Ricardo. Nag-aalala siya na mahina ang ating anak. Madaling matukso. 40 taon ko nang tinutupad ang pangakong yon, gumagawa ng mga dahilan, naglilinis ng kanyang mga kalat. Sinasabi sa sarili ko na hindi naman siguro ganoon kalala. Tumigas ang kanyang boses. Pero ninakawan ka niya. Ang sarili kong apo, gamit ang pangalan ko, pinapaniwala ako na nawawala na ako sa sarili ko. Tapos na ako sa pagprotekta sa kanya. Binigyan niya ako ng isang numero ng telepono. Attorney Katrina Veloso, sabi niya. Abogado siya sa BGC. Dalubhasa siya sa fraud at estate disputes. Mahal siya, pero nananalo siya. Lola, hindi ko po kaya ang... Kaya ko, sabi niya. Dito ko inilaan ang aking ipon, ang protektahan ang aking pamilya, ang tunay kong pamilya. Ang aking lola ay may uri ng ipon na nangyayari lamang kapag nabuhay ka noong dekada 70 nang hindi nakakaroon ng mamahaling bisyo. Ang lahat ng taon ng pagtanggi sa mga rockstar party ay nagbunga rin sa wakas. Kinabukasan, tinawagan ko si Attorney Veloso at nagpa-appointment. Ang gitara ay legal na sa akin. Malinaw ang ebidensya. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako magiging makatwiran. Kukuha ako ng hustisya. Ang opisina ni Attorney Veloso ay nasa 2 palapag ng isang gusali sa BGC. Walang magarbong reception area, walang abstract art, isang babae lang na nasa huling bahagi ng kanyang 50 ends sa likod ng isang mesang puno ng papel. Ang salamin sa mata ay nakapatong sa kanyang noo. Tinitingnan ako na parang tinatantiya kung karapat-dapat ako sa kanyang oras. Iniabot ko sa kanya ang folder, ang deed of gift, ang appraisal,
ang larawan ng business card at ang timeline na ginawa ko. Binasa niya ang lahat ng 2 beses nang walang sinasabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at nagumiti. Hindi ito isang mainit na ngiti. Ito ay ngiti ng isang taong gustong nananalo. Isa ito sa pinakamalinis na kaso na nakita ko sa loob ng maraming taon, sabi niya. Malinaw ang paglilipat ng pagmamay-ari, dokumentadong palsipikasyon, napatunay ang pinsala, at may paper trail patungo sa buyer. Ginawa itong napakadali ng iyong ama. Ipinaliwanag niya ang aking mga opsyon. May 2 landas at maaari kong gawin ng pareho ng sabay. Ang kriminal na landas ay nangangahulugan ng pagsasampa ng police report para sa estafa at qualified theft na sa Pilipinas ay may mabigat na parusa, lalo na kapag malaki ang halaga, at falsification of public documents. Dayun din ang elder financial exploitation dahil minanipula niya ang 78 taong gulang na lola para pumirma. Ang sibil na landas naman ay ang pagdedemanda para maibalik ang ari-arian at para sa mga pinsala, ang pagkakaiba ng halaga ng ibinenta sa tunay na halaga nito, kasama ang mga bayad sa abogado at danyos perwisyo. Sumandal si Attorney Veloso sa kanyang upuan. Gusto kong maunawaan mo ito, sabi niya. Kung itutuloy natin ang kriminal na reklamo, ang tatay mo ay nahaharap sa kulungan. Tunay na kulungan, hindi lang community service, kundi mga taon sa likod ng mga rehas. Naghintay siya sa aking reaksyon. Hindi ako kumibo. Naiintindihan ko po, sabi ko. Tumanggo siya. Mabuti. Pag-usapan natin ang mga ebidensya. Ginamit ko ang sumunod na 2 linggo sa pangangalap ng dokumento. Ang aking pagsasanay bilang archivist ay naghanda sa akin para sa eksaktong sandaling ito. Nakakuha ako ng kopya ng peking authorization letter. Ang aking tatay, sa kanyang kayabangan, ay nagtabi ng kopya sa kanyang cabinet sa bahay. Ipinagmalaki pa niya ito sa aking ina na nabanggit naman sa aking lola na humiling na makita ito. Iniabot niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi inakalang lilitratuhan ito ni lola at ipapadala sa akin. Kumuha si Attorney Veloso ng isang forensic document examiner para suriin ang sulat kamay. Ikinumpara nito ang tunay na pirma ni lola mula sa kanyang driver's license at bank documents sa pirma na nasa authorization. Ang mga pagkakaiba ay halata kapag alam mo na ang tinitingnan mo. Ang diin ng panulat, ang pagbuo ng mga titik, ang paraan ng pagkakabit ng mga loop. Ang konklusyon ng eksperto ay tiyak. Ang pirmang ito ay hindi isinulat ni Beatriz Santos. Nakuha rin namin ang phone records ni Lola. Nagpakita ito ng mga tawag mula sa aking tatay bago niya kunin ang gitara. Maikling mga tawag, yung uri na tinitiyak lang kung nandoon ang tao sa bahay. At nandoon din ang business card, ang sulat ni Teodoro Reyes. Patunay na hindi ito isang pabigla-biglang desisyon. Patunay na pinlano ito ng aking tatay nang hindi bababa sa 1 taon. Ngunit may iba pang lumabas sa investigasyon. Isang bagay na nagpalala sa lahat. Natatandaan niyo ba ang mga alahas na akala ni Lola ay nawala niya? Ang brilyanteng brooch, ang vintage na relo, ang kuwintas na perlas? Nakahanap ang investigator ni Attorney Veloso ng mga talaan ng mga katulad na gamit na ibinenta sa isang antique dealer sa Ermita. 3 taon ang nakalilipas. Ang pangalan ng nagbenta ay Ricardo Santos. 350,000 piso ang nakuha niya. At ang aking lola ay gumugol ng mga buwan sa paniniwalang may demensya na siya. Nang sabihin ko ito kay lola, hindi siya umiyak. Naupo lang siya ng napakatahimik sa loob ng mahabang panahon. Hinayaan niya akong isipin na nababaliw na ako.
Sa wakas ay sabi niya, ang sarili niyang ina, para lang hindi ako magtanong. Iyon ang sandaling nalaman ko na wala ng pagkakabate, wala ng family therapy, wala ng balik sa dati. Hindi lang kami ninakawan ng aking tatay. Sinadya niyang pahirapan ang sarili niyang ina para pagtakpan ang kanyang mga bakas. Mayroon akong 17,000 piso sa aking ipon. Hindi ito kayamanan, pero hindi rin naman biro. Taon ng pagbabalot ng tanghalian at hindi pagbabakasyon. Samantala, ang bagong kusina ng aking kapatid ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso mula sa ninakaw na pera. Buong buhay ko ay naging responsable ako at ang aking mga magulang ay gumugol lang ng 30 segundo para magdesisyon na hindi ako karapat-dapat sa kung ano ang sa akin. Naghanda si Attorney Veloso ng 3 demand letter. Ang una ay para sa Reyes Vintage Guitars. Ibalik ang gitara agad o mahaharap sa demanda para sa receiving stolen property. Ang ikalawa ay para sa aking tatay. 20 milyong piso para sa pinsala. Ang ikatlo ay para sa aking mga magulang. Isang abiso na ang lahat ng ebidensya ay isusumite sa pulisya kung walang areglo na mangyayari. Walang tawag, walang pulong ng pamilya, walang iyakang tapatan. Papel lang, batas lang, at mga kahihinatnan. Pinanood ko ang tracking ng delivery na parang ito ang pinakamahalagang dokumento na nahawakan ko. Nagtatrabaho ako sa mga makasaysayang record pero wala sa mga iyon ang nagpang-inig sa aking mga kamay, gaya ng pagkumpirma na natanggap ng mga sulat. Delivered. Lahat silang 3. Ngayon ay naghintay ako ng 2 araw. Nanatiling tahimik ang aking telepono. Pumasok ako sa trabaho. Kumain ng tanghalian sa mesa. Nag-ayos ng mga manuskrito at nagpanggap na normal ang lahat. Sa 3 araw, nagsimulang tumunog ang aking telepono at hindi na ito huminto. Kung ang kwentong ito ay nagpapanatili sa inyo sa inyong kinauupuan, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Malaking tulong ito para makagawa pa ako ng mga ganitong kwento. Ngayon, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Unang sumuko ang dealer. 2 araw matapos matanggap ang sulat ni Attorney Veloso, sumagot ang Reyes Vintage Guitars sa pamamagitan ng kanilang abogado. Ibabalik nila ang gitara agad. Hindi na kailangan ng demanda. Ibibigay din nila ang lahat ng dokumentasyon ng bentahan kasama ang lahat ng komunikasyon nila sa aking tatay. Ayaw nila ng masamang publisidad. Ang reputasyon ng isang vintage dealer ay napakahalaga. Ang balitang bumili sila ng ninakaw na gamit ay sisira sa kanila sa komunidad ng mga kolektor. Tinawagan ako ni Attorney Veloso sa balitang ito. Sumuko sila ng napakabilis, sabi niya. At ibibigay nila sa atin ang lahat. Ang lahat na yun ay naging napakakapaki-pakinabang. Ang mga komunikasyon sa pagitan ng aking tatay at ni Teodoro Reyes ay nagpakita ng malinaw na larawan. Ang tatay ko ang unang lumapit, hindi ang dealer. Binanggit niya ang business card mula sa nakaraang taon. Inilarawan niya ang gitara at sinabing isa itong gamit ng pamilya na kailangang ibenta ng mabilis. Nagtanong si Reyes, "Alam ba ito ng iyong ina?" Ang sagot ng aking tatay, "Binigyan niya ako ng otorisasyon, tapos na ang mga papel." Nag-alok ang dealer ng 3 milyong piso. Humingi ang tatay ko ng 4 na milyon at 500,000. Nagkasundo sila sa 4 na milyon. Ang buong negosasyon ay tumagal lang ng 4 na araw. Tinanggap ng aking tatay ang presyo na mas mababa pa sa 20% ng tunay na halaga ng gitara dahil kailangan niya ng mabilis na pera. Kailangan ng bayad ng kontraktor ni Perla bago simulan ang renovation. 4 na milyong piso para sa kusina. Ang pamana ng aking lola ay ibinenta para sa isang kalan at mga cabinet. Sa ika-4 na araw,
tinawagan ako ng aking tatay. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap kami simula nung hapon na yon sa sala ni Lola. Ang kanyang boses ay kontrolado sa simula. Luningning, usaping pamilya ito. Nagdadala ka ng mga abogado sa usaping pamilya. Hindi ganito ang pag-aayos natin ng mga bagay-bagay. Pinanatili kong matatag ang aking boses. Ninakaw mo ang gamit ko, sabi ko. Yan ang nagpapabago rito para maging usaping legal. Sinubukan niyang magalit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ng lahat ng sakripisyo namin ng nanay mo, tinanong ko siya ng isang simpleng tanong. Ano ba ang eksaktong ginawa niyo para sa akin? Katahimikan. Sinubukan niyang makipagkasundo. Maari natin itong ayusin. Babayaran kita ng paunti-unti. Itigil mo lang ang mga abogado at mag-ayos tayo bilang pamilya. Gamit ang anong pera? Wala kang 20 milyong piso. Mas mahabang katahimikan. Pagkatapos ay ginamit niya ang guilt, ang sandata na laging gumagana noon. 78 taon na ang lola mo. Hindi kakayanin ng puso niya ang ganitong stress. Yun ba ang gusto mo? Ang mapunta sa ospital ang lola mo? Lola ang mismong kumuha ng abogado, sabi ko. Pinakamahabang katahimikan. Pagkatapos ay binabaan niya ako ng walang sabi-sabi. Isinampa ni Attorney Veloso ang police report kinabukasan. Lahat ng ebidensya ay nandoon. Isang detective ang naitalaga sa kaso. Hiniling niya ang isang interview sa aking tatay. Hindi pa aresto. Interview pa lang. Kumuha ang aking tatay ng abogado pero hindi mahusay. Hindi niya kayang kumuha ng magaling. Ang payo ng abogado niya ay makipagtulungan at magmukhang nagsisisi. Sa interview, sinubukan ng tatay ko na maliitin ang lahat. Maling pagkakaunawaan lang ng pamilya, sabi niya. Matanda na ang nanay ko, nalilito na siya. Emosyonal lang ang anak ko. Hindi nabilib ang detective. Ang maling pagkakaunawaan ng pamilya ay hindi kinasasangkutan ng palsipikadong pirma, sabi nito. Doon naintindihan ng tatay ko na hindi ito mawawala. Hindi ito isang sitwasyon na madadaan sa pagiging mabulaklak ng dila. 3 araw pagkatapos nyon, tumawag ang nanay ko. Umiiyak siya. Laging umiiyak siya kapag may gusto siya. Paano mo nagawa ito sa iyong ama? Sabi niya. Paano mo nagawang wasakin ang pamilyang ito? Tinanong ko siya ng halatang tanong. Paano niya nagawa ito sa akin? May handa siyang sagot. Para yon kay Perla. Kailangan niya ang kusinang yon. May mga anak siya, Luningning. May pamilya siyang dapat alagaan. At ako, anong meron ako? Hindi siya sumagot. Lagi ka kasing independiyente. Sa wakas ay sabi niya. Kaya mo ang sarili mo. Hindi namin nakalain magagalit ka. At nandoon ang katotohanan. Hindi nila inakalang magagalit ako sa pagnanakaw nila sa akin. Hindi nila inakalang mapapansin ko. Hindi nila inakalang mahalaga ako para isaalang-alang. Nagalit ako, sabi ko, at binabaan ko siya. Ang huling tawag ay galing sa aking kapatid. Ang boses ni Perla ay iba kaysa sa inaasahan ko. Hindi galit, hindi depensibo, kundi tila nanginginig. Luningning, kailangan mong malaman ng isang bagay. Sinabi ni na mama at papa na pumayag si Lola na ibenta ang gitara. Sabi nila gusto niyang tumulong sa kusina. Sabi nila ideya yon ni Lola. Alam ko, sabi ko, hindi ko sana tatanggapin ng pera kung alam ko lang. Tumigil siya. Idedemanda mo ba ako? Nanginig ang kanyang boses. Kasama ba ako rito? Ikaw ang nakatanggap ng pera, sabi ko. Ikaw ang nakinabang sa pagnanakaw. Bahala na ang mga abogado riyan. Mahabang katahimikan.
Masisira nito sina mama at papa, sabi niya. Sila ang sumira sa sarili nila, sabi ko sa kanya. Ako lang ang nakapansin sa wakas. 6 na linggo matapos kong ipadala ang mga sulat, bumalik ang gitara. Isang courier ang naghatid nito sa aking apartment. Parehong case, parehong instrumento, walang sira. Binuksan ko ang case at tiningnan ito ng matagal. Ang cherry sunburst finish ay may bakas ng higit 50 taon ng kasaysayan ng musika. Iba na ang tingin ko rito ngayon. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagbago ako. Hindi ito tungkol sa pera, pero hindi rin ito tungkol lang sa gitara. Tungkol ito sa pagkilala, sa pagpapahalaga, at sa paniniwala sa akin. Isinara ko ang case at tinawagan ko si Lola. Nandito na po siya, sabi ko. Nagsimula siyang umiyak, pero sa pagkakataong ito, alam kong yun ang tamang uri ng luha. Ang prosesong legal ay tumagal ng 4 na buwan. Sinuri ng abogado ng aking tatay ang mga ebidensya at binigyan siya ng payo na ayaw niyang marinig. Ang isang trial ay nangangahulugan ng media attention at tiyak na pagkakakonvict. Napakabigat ng mga ebidensya. Ang isang plea deal ay nangangahulugan ng bahagyang kontrol at posibleng mas maikling parusa. Pinili ng aking tatay ang plea deal. Humarap siya sa hukom sa korte at umamin sa kasalanan. Qualified theft at falsification of public documents. Hindi naging maawain ang hukom. Hindi ito isang sandali ng kahinaan, sabi niya. Ito ay isang planadong pagnanakaw mula sa sarili mong anak na isinagawa sa pamamagitan ng pagmamanipula sa iyong matandang ina. Hinatulan ng aking tatay, si Ricardo Santos, ng ilang taon sa bilangguan at permanenteng felony record. Hindi na siya makakaboto at sarado na ang karamihan sa propesyonal na trabaho para sa kanya. Hindi siya tumingin sa akin nang basahin ang hatol. Ang aking ina ay umamin sa mas mababang parusa bilang accessory. Ang kanyang parusa ay probation at community service. Ngunit kailangan nilang magbayad ng restitution na 20 milyong piso. Wala silang ganong pera, pero may mga ari-arian sila. Ang kanilang retirement accounts at ang equity ng kanilang bahay na tinitirhan nila sa loob ng 20 taon ay kinuha. Ang natitirang utang ay ibabawas sa magiging sweldo ng aking ina. Sa edad na 57, ang aking ina ay gugugulin ang natitirang buhay niya sa pagbabayad sa ninakaw nila sa akin. Ang kanilang mga plano sa pagre-retiro ay nawala. Pinalitan ng isang maliit na apartment at trabaho bilang receptionist sa isang klinika. Hindi ako naging masaya rito, pero hindi rin ako nakaramdam ng pagkakasala. Ang dealer ay naharap din sa mga konsekwensya. Hindi man siya makasuhan ng kriminal, naging usap-usapan ang pangalan niya sa komunidad ng mga kolektor. Ang Reyes Vintage Guitars ay bumili ng ninakaw na gamit mula sa isang taong halatang walang karapatang magbenta nito. Sa loob ng 1 taon, permanenteng nagsara ang Reyes Vintage Guitars. 30 taon na binuo ni Teodoro Reyes ang negosyong yon, nawala dahil lang naging sakim siya sa maling gitara. Ang kapatid kong si Perla ay hindi nakasuhan sa batas dahil naniwala lang siya sa aming mga magulang. Pero 4 na milyong piso ng ninakaw na pera ang nagbayad para sa kanyang kusina. Sa huli, naghiwalay sila ni Gerardo. Hindi dahil sa babae o away, kundi dahil nalaman ni Gerardo na ang pinakasala niyang pamilya ay may ganitong dumi. Pinili ni Gerardo ang madaling buhay at nang maging mahirap ito, umalis siya. Ibinenta ni Perla ang lahat ng gamit sa kanyang kusina, pati na ang mga mamahaling countertop. Pero dahil gamit na ang mga ito, maliit na halaga na lang ang nakuha niya. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang department store. Ang kanyang unang trabaho simula noong ikasal siya
12 taon na ang nakalilipas. Nakatira siya sa parehong bahay pero wala nang marangyang kusina at wala nang asawang magrereklamo. Hindi kami madalas mag-usap pero hindi rin naman kami nagkakamuhian. Binago ng aking lola ang kanyang huling habilin. Ang kanyang tanging anak na si Ricardo ay makakatanggap lamang ng ₱1. Sapat lang para hindi niya mapatalsik ang testamento sa korte. Si Perla ay makakatanggap ng mga larawan ng pamilya at mga personal na sulat, mga bagay na may sentimental na halaga pero hindi maibebenta. At ako, si Luningning Santos, ang makakatanggap ng lahat ng iba pa. Ang bahay, ang mga ipon, at lahat ng matitira. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang gawin yon. Tiningnan niya ako ng mga matatalas niyang mata. 40 taon kong pinrotektahan ng isang lalaki na hindi nagprotekta sa kahit sino kundi ang sarili niya, sabi niya. Tapos na yun. Ikaw ang pamilya ko, noon pa man. 6 na buwan pagkatapos ng trial, binisita ko siya dala ang gitara. Nag-aaral na akong tumugtog. Hindi pa rin ako mahusay. Minsan ay sumasabit pa ang aking mga daliri sa frets at hindi pa matatag ang aking ritmo. 3 kanta pa lang ang kaya kong tugtugin ng walang mali. Pero tinugtog ko ang isa sa mga iyon para sa kanya. Ang unang kantang itinuro niyo sa akin nung wala akong taong gulang pa lang ako. Hindi ko na ito matandaan hanggang sa nagsimula akong mag-aral ulit. Pero naalala ito ng aking mga kamay. Nakikinig siya nang nakapikit ang mga mata. Nang matapos ako, natahimik ang silid. Ang gitara ay mainit sa aking dibdib. Alam kong aalagaan mo yan, sabi niya. Kaya naman sa'yo talaga yan noon pa man. Tumangmo ako. Hindi ako makapagsalita. Nanatili kaming nakaupo ng matagal pagkatapos nyon. Hindi nag-uusap. Dahil hindi na kailangan. Ang gitara ay nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Pero hindi yun ang punto. Ang halaga nito ay ang paniniwala sa akin. Ang pagpili sa akin. Ang malaman na may isang taong nakakakita sa akin ng malinaw at nagpasya na mahalaga ako. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hinding-hindi hihilingin na paliitin mo ang iyong sarili para lang magmukhang malaki ang iba. Maraming salamat sa panonood. Ang iba pa sa aking mga kapanapanabik na kwento ay nasa inyong screen. Pindutin ang isa ngayon at huwag palampasin ang pinakamagandang bahagi. Ipinapangako ko na magugustuhan ninyo ito. Hanggang sa muli.